Good morning, my dear students. This is Ma'am Erlene Lucas. And nag-decide ako na gumawa ulit ng isa pang video tutorial para sa darating nating National Achievement Test this coming April 2, 2025. Ito ay Tuesday. So, kailangan nasa school na kayo by 6 o'clock a.m. to 12 noon. Okay? So, let's start. The first slide that you are seeing, it's about your answer key. So, alam ko na pinakita ko na sa inyo to as your advisor. Tinuro ko na sa inyo kung paano mag-fill out. And i-refresh ko lang ulit ang inyong mga minds kung paano ulit natin i-fill out itong ating NAT answer key. Okay? So first, second slide, so makikita nyo meron dyan ang mga boxes sa under or nasa ibaba ng last name, first name, and middle initial. So sa baba ng mga boxes, meron din kayong makikitang mga capital letter na nakabilog. Okay? So paano po ang gagawin dyan? So once again, tinuro ko na po sa inyo kung paano mag-fill out. I-remind ko na lang ulit kayo, i-refresh ko ulit ang memory nyo para talagang sa mock test natin this coming Monday, hindi nyo na kailangan magtanong sa katabi or even doon sa magbabantay sa inyo. Kasi meaning, alam na alam nyo na kung paano ito gagawin. So next, for example, I use my own name as an example. So ang last name, ibig sabihin ng last name sa Tagalog, apelyido. Anong inyong apelyido? Ako, ang aking apelyido ay Ma'am Lucas. So, sa unang box nilagay ko ay letter L. Kung makikita nyo sa ilalim ay merong maitim na bilog. So, tinuruan ko na rin kayo kung paano ang proper shading. As much as possible, huwag diinan ang inyong pag-shade. Huwag naman din masyadong light. Dapat yung saktong itim na itim lang. Kaya nga ang sabi namin sa inyo na ang perfect na pencil na dapat gamitin or dalhin ay walang iba kundi ang Mongol number 2. So let's go back. Sa unang box, nilagay ko ang unang letra ng aking apelyido, letter L, at hinanap ko dun sa baba niya ang letter L. So, naka-shade na siya. So, next, syempre, letter U, kasi nga Lucas. So, muli nilagay ko sa isang box, sa sumunod na box, at shinade ko ulit. And then, my third letter sa aking apelido ay letter C. So, hinanap ko si letter C. Shinade ko ulit siya. So, nakakatatlong shade na tayo, nakakatatlong letter na tayo. Next, ay ang aking pang-apat na letter ay letter A at shinade ko rin ito. Alright? And then next, ang letter S. Okay, so shinade ko rin ito at humabol na ang aking first name. Yan, Arlene kasi ako, A-R-L-Y-N. So, kung mapapansin nyo, may mga spaces, okay? Ma'am Lucas, hindi po ba namin ididikit dun sa letter, sa Lucas yung first name namin? So, ang sagot dyan ay no. Kasi, kung makikita nyo yung first name, meron dyan na um, line, okay, borderline kung tawagin, okay? So, dun sa borderline na yan, dyan tayo magsisimulang magsulat ng unang letter natin sa ating first name. Ang Tagalog po ng first name, ang unang pangalan. So, yan nakikita nyo na, ang unang pangalan ko ay letter A. Shinade ko rin siya na mabuti. Okay, ang susunod ay letter R. Hinanap ko sa baba ang letter R, na shade ko na. Letter L, na shade ko na rin. Letter Y, na shade ko nasa may pangatlo sa baba. And lastly, letter N. So tapos na ako sa aking apelido or last name, first name, or unang pangalan ko, yung pangalang binigay sa akin ng aking mga magulang. And of course, lahat naman tayo, or actually, I'm sorry, hindi tayo lahat. Okay, yung iba sa atin ay mayroong middle initial. So for example ko, ang middle initial ko ay letter E. Katulad ng sinabi ko, hindi natin ididikit sa first name ang ating middle initial dahil meron po ulit tayong border na sinusundan doon sa ilalim po ng MI. MI, ang ibig sabihin po niyan ay middle initial. Ibig sabihin, initial
unang letra sa inyong middle name ang ilalagay. Kung halimbawa, kagaya sa akin, isa lang naman ang aking middle name, Encarnacion. So, letter E, dun ko siya sa pinaka-last box ilalagay. O again, pag isa lang ang middle initial, ang middle name, yung unang letra, ilalagay sa pinakahuling line. Huwag na pong lagyan ng dot. Okay lang yun. And then shade it again. Ma'am Lucas, paano po pag halimbawa ang apelido ko ay dalawa, and dalawa rin po ang name ko, dalawa rin ang middle initial. So nakikita nyo na sa screen nyo kung paano po gagawin. Ayan, napakalinaw. De La Cruz. So ang susunod dyan, i-shade ko rin. Ayan, naka-shade na. Kung halimbawa sa sa first name nyo, tatlo ang inyong ang pangalan. So kung ano na lang daw po ang kakasya sa mga boxes. Huwag nang ipagpilitan pa. Kung kukulangin ang letter sa pangatlong name, huwag nang pilitin. Okay lang daw kahit unang pangalan, kung kaya ng pangalawang pangalan, kung kaya ng pangatlo, much better. Pero pag hindi na, huwag nang ipilit. Kung ang middle name nyo naman ay dalawang letra, so ilagay doon kasi may naka-allot na dalawang boxes dyan. So ilagay doon sa dalawang box. Okay? So yan yung unang upper part ng inyong answer sheet. Now, pumunta tayo sa may second lower part. So makikita nyo pag nakatingin kayo sa screen, sa may kaliwang bahagi nyo. Ang unang nakalagay dyan ay region. Kagaya ng tinuro namin sa inyo, ang region ay 4A. Tayo na sa Calabarzon. Region 4A tayo. So, ang katapat na bilog nun, D1 ang nakalagay, yun po ang inyong sheshadan. Next, sa division, tayo ay division number 14. Once again, isi-shade po ulit natin yan. Next, dapat kabisado nyo ang inyong learner reference number. Binigay ko na yan sa inyo. Binigay yan na yan ng mga advisor nyo. So, ang gagawin nyo na lang, kabisaduhin ang 12 numbers na yan. Hindi pwedeng magkamali mga bata. Kailangan kabisado. Ang susunod sa LRN ang birthday. Please, siguro naman alam nyo na. Kagaya ko halimbawa ang birthday ko ay February, shinade ko ang tapat ng February. February 2 ako, so nilagay ko ang 02. Huwag lang pong 2 ang ilalagay. Kung January 1 ka, ilagay 01. Kung January 2, 02. January 3, 03, so on and so forth. Siyempre, pag 10, 11, 12, ilalagay 1, 0, 1, 1, 1, 2, so on and so forth. Ang year naman, hindi siya 4 na boxes na, 2 box na lang siya. So, ang inyong kukunin, halimbawa kayo'y pinanganak ng 2012, yung dalawang last number ang inyong isusulat. Kung 2011, ano pong isusulat? Very good. So, 11, yung dalawang last number ang isusulat. Kung 2013, anong nasa dalawang huling number? 13. Yun yung year na kayo'y pinanganak. Kung 2014, kasi may mga 2014 tayong mga grade 6, so 1-4 ang ilalagay at isi-shade nyo rin. Basta kung ano ang sinusulat, yun din ang siguraduhin isi-shade nyo. Para yan ang mariread ng machine. Okay? So, ang edad, for sure, alam nyo na rin kung ilang taon kayo. Kayo ba'y 11, 12, 13, or 14? Ilagay sa box ang number, isi-shade nyo siya. Class size, ilan kayong magkakaklase? Dapat alam nyo na yan. Tayo'y tapos na sa 4th quarter, for sure, alam nyo na yan kasi sinusulat araw-araw ang attendance sa blackboard. Kagaya sa Amities, 46. So, 4, 6, isi-shade 4 and 6. Sa 3rd quarter grades, may 5 subject lang dyan. Filipino, Math, English, Science, and AP. So, ibig sabihin po nito, ilalagay nyo ang mga binigay ng inyong guro na final grade, ang 3rd quarter grade nyo sa Filipino. Example, 80 ka sa Filipino, nung 3rd quarter, 81 ka nung 3rd quarter sa Math, 83 ka sa English, 88 ka sa Science, 83 ka sa AP, and shade them all the numbers. Okay, klaro? Sa last part, yung sex nakalagay dyan, okay, of course, kung ikaw ay lalaki, ang isi-shade mo ay male.
Kung ikaw ay babae, isi-shade mo ay female. Okay, dalawa lang po ang gender dyan, ang sex dyan. So, kung ikaw ay lalaki, male ang isi-shade, female, of course, yun ang isi-shade mo. Ang katabi niyan ay school ID. Ang school ID dapat kabisado, hindi nyo dapat yan iibahin kasi baka mapunta sa ibang school ang inyong answer key pagka nagkamali lang kayo ng mga ibang numbers dyan. Babasahin kasi yan ng machine. So, 109537 ang ating school, ang bagong pag-asa. 6 na number yan. So, please make sure na kabisaduhin. Okay? And then next, yun nga, kagaya na sabi ko, bagong pag-asa, 109537 and then you have to shade it 2. And then next, yung susunod dyan, are you a member of an indigenous people? So sa akin, sa Amities, wala naman na mayroon dyang Aita, wala naman dyang Mangyan, wala naman dyang mga Igorot. So tayo ay, hindi naman tayo kabilang sa mga IP group. So shinade na ang no. Pero kung ikaw, baka mamaya, meron naman sa ibang section na igorot, so simply shade yes. Okay? And then dun sa kabila, do you belong to any of the following classes program? Shade if yes. So wala tayo dyan. So leave it blank. Wala na kayong isi-shade dyan. Sa baba naman, nakalagay legislative congressional district. So first district tayo sa Taytay. First district. And then sa pinakababa, pinaka-bottom part, sa may baba ng school ID, you will see there kung kayo ba ay naka-enroll sa Miles School. So simply shade no. Sa susunod naman, yung for those in private school only, obviously dalawa na no dyan kasi hindi naman po tayo nag-aaral sa private school. Public school po tayo. So no and no, dalawang no ang isi-shade. Sa pinakababa, sa Amities po kasi wala naman kaming beneficiary sa feeding program. Kaya ang shinade ko, no. Pero sa ibang section, meron. So, ang isi-shade ay yes. Ma'am Lucas, ano po bang ibig sabihin ng feeding program? Yan yung kapag binibigyan kayo ng school ng mga pagkain para kayo ay medyo gumanda ang inyong timbang. So sa Amities wala, kaya no ang shinade ko rito sa aking slide. Pero kung sa ibang section na nanonood nito, meron ka, ikaw isang kabilang ka sa feeding program ng school, ang i-shade nyo po ay yes. Alright? So dyan natatapos ang pagsagot natin sa answer key. Once again mga bata, wag pong diinan ang pag-shade. Wag sobrang madiin yung tipong mabubutas ang papel. Kalmahan lang ang pagsasagot, even yung pagsusulat. Kasi ang kabila po ng inyong shinedan ay doon naman kayo magsasagot ng inyong mga questions about Filipino, Math, English, Science, and AP. Okay? So now, meron bukod dito bago kayo magsagot sa answer key, meron tayong tinatawag na EDQ. Nakikita nyo sa slide nyo. Ang EDQ ay Examinees Descriptive Questionnaire. Alright? So, ibig sabihin, tatanungin kayo kung ano ba ang something about sa inyo. Okay? Yung tungkol kung ilang kayo magkakapatid, so on and so forth. There are no wrong or right answer dito. Pero make sure na i-read carefully ang bawat tanong and syempre sasagutan nyo with all honesty. Kasi ito ay patungkol sa inyo. Hindi sa kaklase nyo, hindi sa teacher nyo, tungkol sa examinee, ikaw na mag-e-exam. Ang question number 1 dyan nakalagay, how many siblings live with you? Ang ibig pong sabihin ng siblings sa Tagalog, kapatid. So kung ikaw sa bahay mo, meron ka lang isang kapatid, ang nung sagot, obviously letter A. Pag ikayo'y dalawang magkapatid sa bahay, obviously letter A pa rin kasi 1, 2, 3. Hindi ibig, ma'am nawawala po yung number 2, nawawala yung number 5. Hindi po, ang ibig sabihin ng 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Yung letter B, 4, 5, and 6. Pag letter C, 7 or hanggang 15 kayo magkakapatid, nasa letter C ka. Pag letter D, mag-isa ka lang anak. Pag wala kang kasama sa bahay,
May kapatid ka pero wala kang kasama, letter E ang isagot mo. Okay? So, yan ang ibig sabihin sa question number 1. Ang question number 2, how often does your family member help you in your studies in a week? Kung meron kang supportive parents, o edi mas maganda, baka 7 times a week kang tinuturuan or more. Sa letter D ka magfo-fall. Ibig sabihin, araw-araw kang tinuturuan ni mommy or daddy sa inyong mga aralin sa school. Kung 5 times lang, Monday to Friday lang, or hanggang Saturday, letter C ka. Kung 3 to 4 times ka lang, Monday to Thursday ka lang natuturuan, Tuesday to Friday, 4 na beses sa isang linggo, letter B ang encircle mo. Kung halimbawa naman 1 or 2 beses, letter A ka naman, tinuturuan ng inyong ate, kuya, tito, tita, lolo, lola, mommy, daddy. Pero kung walang nagtuturo, ikaw by yourself, you're studying by yourself, all you have to do is to encircle letter E. Alright? Next, sa susunod na page niyan, how often do you spend quality time with your family? Ibig sabihin ng quality time sa Tagalog, ano ba yung mga activity na ginagawa ng inyong pamilya sa loob or even pala, sa labas ng bahay? Halimbawa, are you eating together from breakfast, lunch, to merienda, to dinner, or even eating outside? Kung all the time mong nai-experience yan sa isang linggo, ang check-checkan. Lalagyan po ng check yung box sa baba ng letter A sa number 3, katapat ng number 3. Kung most of the time, madalas naman po, Ma'am Luca. So, letter B ang check-checkan mo, katapat ng number 3, baba ng letter B. Ma'am Lucas, 1 beses or 2 beses lang po sa isang linggo. Masaya pa rin yun. At least nalalabas ka ng family mo, dun ka sa letter C. Pag hindi naman, baka kasi busy si mommy and daddy, so letter D, okay? Number 4, attending religious activities. All the time ka bang nagsisimba? Most of the time, sometimes, or never? So, iche-check nyo lang po. Number 5, doing recreational activities. Pumupunta ba kayo sa park? Nagba-volleyball? Nagba-basketball ka ba with your daddy? Nagche-chess ba kayo sa bahay? Or nagko-computer kayo with your parents? Or nanonood ng movies together? Yan yung ibig sabihin ng number 5. So, just simply check if it is all the time. Letter A, most of the time. Letter B, letter C, sometimes. D, not at all. Lastly, are you celebrating special occasions with your family? Halimbawa, bawat birthday sa bahay nyo, nagse-celebrate ba kayo? Wala kayong pinapalagpas na birthday ng bawat miyembro ng pamilya? O i-check si letter A. Pagka most of the time, letter B. Pag sometimes hindi po Ma'am Lucas, halimbawa mami ko or ako lang po sineselebrate, o magdun ka sa letter C. Pag never kayo nagse-celebrate, wala naman niyang problema. I-check nyo lang ang letter D. Maging honest lang kayo sa sagot. Kasi nga, kagaya na sabi ko, ang EDQ, there is no wrong or right answer. Next po, ang number 7, what is your favorite activity during your free time? Tanungin mo na sarili mo, ano bang madalas kong ginagawa kapag free time ko, wala kaming pasok sa school? A, naglalaro ba ako sa labas ng mga sports like volleyball, badminton, basketball, sipa, Chinese garter, patintero, kung may nagpapatintero pa sa mga Gen Z, o di check, encircle ng letter A. Letter B, mas prefer ko po sa bahay and I'm listening to the music. No problem with that. Encircle letter B. Letter C, making arts and crafts. Oy, mahilig magtahi, maglala, or yung mga beads, yung mga ganyan-ganyan, nagbi-beads. Yon, making arts and crafts, nagdo-drawing. Yan, letter C ka. Letter D, ay ma'am, mahilig po akong magpunta dyan sa kapitbahay namin, may computer shop, 10 piso bayad. O yan, letter D ka. Or kaya sa bahay ka, nag-online, nag-ML ka. O letter D. Letter E, watching movies sa cellphone, sa TV, walang problema. Nasa bahay ka, nasa labas. Letter E. Pag wala dyan yung usual na ginagawa mong activity, pag free time ka, walang pasok sa school, letter F ang sasagutin mo. None of the above. Okay? Next. Number 8, which among the following school activities naman ang na-enjoy kang gawin?
Letter A, bawat subject may group activity, excited ka, letter A ang encircle mo. Letter B, individual work, mag-isa lang, individual, isa lang, ikaw lang may mas gusto mong mag-isa ka lang na gumagawa. Letter C ay excited ka, kaya lahat ng field trip from kinder to grade 6 sinalihan mo. Yan ang pinaka-favorite mo kasi kasama mo yung friends mo, hindi ka pinipigilan ni teachers kung anong gusto mong gawin. Yan, field trip ka. Letter D, lecture. O masyado kang studious. Masyadong gusto mo talaga nakikinig sa bawat teacher sa bawat subject. Letter D naman ang i-encircle mo. Letter E, boardwalk. Pag boardwalk, pwedeng ito ay nasa school ka, kung anong pinapagawa ni teacher about boardwalk, yan yon. Letter F, paper and pencil activities. O, yan, yung mga nagsasagot-sagot. Letter G, peer tutoring, nagtututor ka or ikaw tinututuran, yan, excited ka, gustong-gusto mo yan. Letter H, game-based learning. Si teacher mo, halimbawa sa TLE, marami siyang mga pinapagawa sa computer, yan, baka bet mo yan. Letter I, ICT, o ganun din yan. Somewhat related yan sa letter H, okay? Mga technology yan, okay? So number 8, who has the most positive influence on your studies? Nako, dito tayo magkakaalaman. Pero once again, there's no wrong or right answer, mga bata, so be honest. Si teacher ba ang iyong inspirasyon kaya talagang gusto mong mag-aral mabuti, nag-aaral ka mabuti sa bahay in school? Teacher ba? Pwede rin si parent or kung sino man yung legal guardian nagbabantay sa'yo, si lolo, lolo, tito, tita, sibling, mga kapatid mo ba, ate, kuya, or even bunso mo, tinututoran ka? O letter C. Letter D, nako, hindi na to kasi wala naman pa kayong mga anak, grade 6 pa kayo, ano. Letter E, friend mo ba? Kasi, syempre, excited ka pumasok araw-araw. Friend mo kasi, lahat ng classmates mo sa'yo mabait. O kaya, excited ka kaya, mga classmates mo, masipag mag-aral, kaya nahahawa ka na. O nasa letter E ka. O somewhat yung classmates and friends, pareho lang naman yan. Okay, church leader, alright? And then none of the above pag wala. Okay? Next, what reasons prevents you from understanding the lessons? Ito naman, pag nasa school ka, bakit ayaw mo pumasok sa school? Ano kayang dahilan? Number 10, may nambubuli ba sa'yo? Kapag wala, letter A ang i-check. Pag minsan may nang aasar sa'yo, o, letter B. Pag letter C naman, yes, ayoko pumasok kasi talagang merong mga bully sa amin. Pero sana wala naman, ano. Number 11, peer pressure. Ayan, ako, yung pinipressure ka ng mga friends mong gumawa ng hindi magaganda. Pag never, mas maganda, letter A ang check. Pag minsan, ay, halika, mag-ano tayo, kopyahan tayo. O, letter B. Letter C, always, o ayan, lagi kayo nagkokopyahan, gumagawa ng hindi maganda. So, sana wala naman sa inyo mga bata. So, pag meron, letter C, pero I hope letter A ang i-check, no? Kasi for sure, wala naman. Sa Amities, wala naman akong ganitong problema. Number 12, discrimination. Pag sinabing discrimination sa Tagalog, yung ayaw mong samahan yung isang kaklase mo kasi hindi mo siya type. Baka mas maganda siya, no? Naiinis ka kasi mas maganda siya. O, biro lang yon. O kaya naman, basta ayaw mo sa kanya, hindi mo siya feel. So kapag wala ka namang ganyan, hindi ka nakakaranas ng ganyan, hindi ka nakaka-feel na dinidiscriminate ka ng kaklase mo, letter A ang i-check. Letter B, pag minsan nafe-feel mo na ayaw kang isama sa groupings, o letter B ka. Laging ayaw kang isama sa groupings, letter C, pero I hope wala. Number 13, poor classroom ventilation. Ma'am, ayoko pumasok, mainit. Wala kaming electric fan sa room. Pero I doubt kasi lahat ng classroom sa Bagong Pag-asa may electric fan. So, ito naman yung reason kung bakit nahihirapan kang intindihin ng mga aralin, always ang i-check mo. Pag minsan naman nakakaranas ka na naiinitan ka sometimes. Pero kung hindi naman, be honest, letter A. Number 14, too many learners. Ibig sabihin, napakadami mo kasing kaklase. Kaya nahihirapan kang intindihin yung lesson. Meron kayang ganong mga bata. Pag never, A, sometimes B, always C. 15, papasok ka sa school. Bago ka pumasok, pinagalitan ka ng iyong magulang. O kaya wala kang ganang mag-aral. O ano i-check mo dyan? Never ba? Sometimes ba? Always ba? Financial problem, wala kang baon sa school. Araw-araw ba to? Isang beses lang ba sa isang linggo? Dalawang beses? O i-check, never, sometimes, always. 17, high academics expectations. Ito yung siguro sa mga parents na pag nafe-feel mo na yung mommy daddy mo, "O anak, dapat top 1 ka ha, ayokong top 2, gusto ko top 1."
Siguro wala namang gano'n sa atin ano? Never, sometimes, always. 18, too many household responsibilities. Ang dami-daming pinapagawa sa'yo. Pinaglalaba, plancha, hugas, linis bahay, bantay ng kapatid. Kaya pagdating sa school, wala ka ng ganang mag-aral. So I hope walang ganito ano. Never, sometimes, always. Number 18, addict kang gumamit ng cellphone. Naku, may kilala akong ganito sa Amitis. Napupuyat, hindi pumapasok kayo ng umagahan kasi nga ML pa more. Ayan. Kaya maging honest. Alam mo kung sinong kang tinutukoy ko, anak ha. Sige, si sometimes ka na lang. 20, health condition and disability. Health condition maybe ang pag sumakit yung may masakit sa'yo, okay, may sakit ka. Or minsan naman, minsan kasi nagiging factor din pagka masakit yung ulo, tapos pumasok ka sa school, nilalagnat, masakit ang tiyan, no? Disability, malabo mata, mahina pang dinig. Kung hindi naman malabo mata or mahina pandinig mo, letter A ang i-check. 21, personality characteristics of the teacher. Nako, sino kayang mag-check dito ng always? No? Naku, yung advisor ko lagi na lang pong galit. Dragon na naman siya today. Sige, edi always mo, kaya wala kang gana mag-aral. Pero I hope wala naman. Joke-joke lang yon. 22, lack of peace and order in the community or country. Nako ba, country, edi affected ka. Kasi si Rodrigo Duterte po, President Rodrigo Duterte ay nasa ICC, under investigation siya, kaya wala akong gana mag-aral. So check mo letter C. Pero syempre, joke lang po yun. And then letter A, kung wala naman, kung okay ka naman, mapayapa naman ang school nyo, letter A po ang i-check natin. Okay, next. Our second to the last na to, pages. Are these learning resources available at home? Sa bahay ba, may newspaper ba? Yes or no? May mga libro ka bang pwedeng ma-check para sa mga assignments mo? Yes or no? May mga kits modules bang binigay si teacher sa'yo? I-check mo kung meron? No pag wala. May TV ka ba sa bahay? Yes or no? May computer ka ba? Laptop, tablet? Yes or no? I-check lang ang isa lang i-check. Cellphone, may gadget ka? Yes or no? Napapakinabangan mo, ibig sabihin na itong 23 to 29, napapakinabangan mo to ha, para pag ikaw ay may assignment sa school or project or research. Internet connection, syempre, pag may cellphone, computer, laptop, tablet, syempre, mas maganda kung may internet, 'di ba? 30, which among the following difficulties do you experience? Ano ba yung na-experience mo na dito sa mga choices na to? Difficulty seeing, nahirapan ka ba, malabo ba mata mo? Difficulty hearing, malabo pandinig. Difficulty walking, maglakad, climbing, umakyat ng hagdan. Grasping, huminga. Ano kaya yung mga na-experience mo dyan? Isa lang ang i-encircle ha. Letter D, difficulty remembering. Mamahina po ako magkabisado, mag-concentrate, mag-pay attention, antindihin ng teacher. Maging honest ka anak, letter D ang i-encircle mo. Letter E, difficulty communicating. Alam mo yung sagot pero mahiyain ka, nahihiya kang mag-express ng sarili mo or hindi mo mabuo yung kung paano mo isasagot yung tanong ni teacher, letter E ka. Letter F, I don't experience any difficulty. Ito mas magandang sagot. Syempre, letter F, ibig sabihin healthy kang bata. So that is pala, no? That will be the last one until ang EDQ nyo ay hanggang 1 to 30 lamang. Okay? And that's it. Ang nakikita nyo na sa screen nyo ay ang ating magiging boardwalk for our upcoming National Achievement Test. Okay? Ibig sabihin po nito ay ito yung magta-transpire, ano yung mangyayari sa araw mismo ng National Achievement Test. Ito, sasabihin ko na rin lahat ng mga dapat dalin, mga do's and don'ts ha, mga bata, makinig mabuti. Hindi ko pala nasama sa slide yung mga things to bring. I'm so sorry, I forgot. But anyway, I will just tell you, simply tell you and write down everything that I will tell you later. So, on Tuesday, meron kayong part 1. Nahahati sa part 3 ang inyong mangyayari sa inyong National Achievement Test once na nasa loob ka na ng classroom. Part 1, pre-test ang tawag dyan. Oorasan kayo, mahigpit ang mga examiner nyo
sa darating na NAT, ibig sabihin sila yung mga examiner na hindi teacher ng Bagong Pag-asa. Teacher sila from other school. Kaya please, isang araw lang, maging behave. Nakikiusap kaming lahat, and as your advisor, Amethyst, maging behave, maging aware sa paligid, maging aktibo, okay? Makinig sa lahat ng sasabihin ni examiner nyo. So, yung pretest magsisimula siya ng 7 o'clock to 7:10. Aayusin kung saan ka nakaupo, yan yung ibig sabihin ng seating arrangement. Titingnan kung tama ba, nasa tama kang number ng upuan. 7:10 to 7:20, ibibigay na sa inyo yung test materials. Yung mga pinakita ko sa inyong answer key. Yan na, bibigay na sa inyo yan. Pagtungtong na eksaktong 7:20 to 35, magfa-file na kayo ng information. Mag-fill out na kayo ng information, yung may mga box-box. Ilalagay niya yung inyong mga apelido, pangalan, first name, grades, LRN, kaya dapat kabisado po. Ang part 2, eksaktong 8:00, sa loob ng 30 minutes, 30 minuto, magsisimula na kayong magsagot sa Filipino. Pagkatapos, pag sinabi ni examiner na time's up, tigil ng pagsusulat. Huwag na kayong makulit. Kaya dapat ibaba ang pencil at susunod na ang inyong exam sa mathematics, 8:30 to 9:30. 40 minutes. Kung mapapansin nyo dyan sa inyong screen, ang mathematics ang may mahaba na minuto. Kasi syempre, magsosolve kayo. Kaya sana inintindi lahat ng mga tinuro ng math teacher. 9:10 to 9:40, 30 minutes lang para sa English. And then, of course, meron naman kayong snack break, pero 15 minutes lamang po yan. So, yung inyong mga advice, or kung sino man po yung mga teachers na naka-assign ang magpapa-recess sa inyo. Okay? So, pwede pa rin kayo magdala ng inyong pocket money para makabili kayo sa tray. Okay? So, science and araling panlipunan, tig 30 minutes yan. Okay? And then, kapag exact 10:55 at exactly 10:55 to 11:10, ayan na, retrieval. Pag sinabing retrieval, kukunin na sa inyo ang mga test materials. And yun, ang pinakamasayang part, papauwiin na kayo. Okay? So, sa loob ng 4 hours and 10 minutes, magta-transpire lahat ng mga mangyayari dito sa ating darating na National Achievement Test. Kung napapansin nyo, 7 o'clock kayo magsisimula, hindi po ibig sabihin 7 o'clock darating ka pa lang sa school. Dapat po, before 6 o'clock or 6 o'clock ay nasa loob na kayo ng school. Dumiretso kayo mga bata sa covered court. Tignan, may magga-guide sa inyo ng mga advisors nyo kung ano mga room number, nakatayo sila, for sure may mga number yan, titignan. Kaya dapat alam nyo na rin, for sure sinabi na ng mga advisor nyo, ano ang inyong room number. So, tignang mabuti. Pumila ng maayos at ng tahimik. Okay, so eto na, hindi ko kasi nasama sa last slides, things to bring, small bag na lang mga anak. Siguraduhin na meron kayong Mongol pencil number 2, sharpener, and hindi ko ini-encourage yung eraser kasi nga as much as possible, huwag magbubura. Kaya dapat basahin ng mabuti ang tanong ng 2 or 3 beses bago magsagot. Huwag na po iwasan ang pagbubura. So, ayun ang dadalhin. Mongol number 2, eraser, sharpener, and small bag. Water din po, please. Water, pamunas, magdala rin. And pinaka-importante sa lahat, dahil mag-e-exam kayo, please, bago pumasok sa school, kumain ng breakfast. Heavy breakfast. Kung pwede nga, rice mas maganda eh. Pero kung hindi kaya ng parents na maghanda ng rice sa araw na yan sa Tuesday, kumain na lang ng basta kumain. Magkape, mag-Milo, maggatas, basta mainitan ang inyong sikmura. Please lang. Okay, isang araw lang naman to. So, sana ay sundin lahat ng aking tutorial na to, napahaba, no? So, sana, no, tinapos nyo hanggang dito sa huling slide ko. Kayo ay aking wini-wish ng isang malaking good luck. Huwag matataranta, kalma lang. Okay? Huwag kayong matakot. Ganun talaga. Kasi darating ang panahon, mai-experience nyo ulit ang panibagong gantong klase na exam. Yun naman ay depende sa kukunin yung kurso, no?
meron din tinatawag na mga board exam. So ito in preparation na lang din lang naman ito para sa inyong future, okay? Pero itong national achievement test na ito, kaya meron tayong ganito para matest kung talaga bang ang mga batang grade 6 ay may natutunan sa loob ng buong grade 6 nyo, pag-aaral nyo sa grade 6, pag-aaral nyo ng grade 5, and somewhat grade 4. Kasi yung mga questions, sometimes kinuha yan nung grade 4, grade 5, and most especially, of course, sa grade 6. Okay? So, dear Amities and my students, thank you for listening. Sana tinapos to. 35 minutes akong nakapag-tutorial. Sana tapusin. And good luck. See you on Monday. Pumasok po. 10 a.m. ang pasok natin hanggang 1:00 for mock test. That would be all. God bless everyone and enjoy your weekend.